Hello everyone, I'm Boom Gonzalez and welcome to School Spirit. Today we're hanging out with a UST legend who'll help us revisit one of the most magical runs in UAAP basketball history. Now before heading to the pros, Dylan Ababu made his bones in España. It was there where he embodied hard work and perseverance, which soon turned him into a champion and an MVP. To go home, Ababu nailing it and increases the UST lead to 3. This RP youth standout, Dylan Ababu. Dylan waited his turn before becoming one of the main guys. And when his time arrived, the hardworking swingman helped the Growling Tigers fulfill their destiny. Let's hear the stories behind Dylan and his squad's biggest UAAP moments here on Glory Days. Okay, Idol, balik tayo sa beginning. What's the story behind your tryouts in UST? Noong 2004, nasa RP Youth team ako, yung under-18 na national team natin. Nung time na yon, puro mga taga-UST ang mga teammates ko doon. Pero nung time kasi na yon, Kuya Boom, nag-iisip ako mag-tryout sa UP. Gusto ko pumunta sa Lasal, kaso hindi ako nire-recruit ni Coach Franz Pumarin eh. So naisip ko baka i-discriminate lang ako sa Lasal, hindi ako masyado bigyan ng chance kasi hindi naman ako recruited eh. And then San Beda, nagre-recruit din sa akin. Yun nga lang, ayoko maglaro ng NCAA. Gusto ko UAAP talaga. Si Daryl Bautista, sabi niya sa akin, Dylan, sumama ka na lang sa akin sa UST. Total, hindi mo rin naman alam saan ka pupunta. At least magkakasama na tayo. Doon na tayo magtuloy-tuloy. Sumama ka na sa amin. Tapos kinausap niya yung team manager ng RP Youth na team manager din ng seniors basketball ng UST, si Sir Teddy Perenya. Sabi niya, Sir Teddy, sama na po natin si Dylan para at least kasi wala po siyang pupuntahan na school pa. So sabi niya, sige, sama niyo na lang din si Dylan para sama-sama na kayo. Yun yung reason bakit po ako napunta sa UST. Okay, tapos during the tryouts, were you confident ba na you would make the cut? Hindi ako ganun ka-confident kasi mula elementary hanggang high school, ang laro ko center. So big man ako, sanay ako sa binabantayan ko yung medyo mabagal ng konti. So yung lateral movement ko talaga sobrang bagal, tapos ang bagal ko gumalaw. In fact, pagdating ko sa UST, may mga ilang players, may mga ilang coaches na medyo di ako gusto, medyo parang ilang sila sa akin. So bukod sa tryout, medyo mahirap din yung yung getting along stage ko sa ibang mga players ng UST saka coaches. So, Tapos Idol, how were you able to readjust your game in such a short period of time? ginawa ko noon, ang lagi kong binabantayan yung mga mabibilis. Lagi kong pinipili yung mabibilis, sila Japs Kuwan, sila Jojo Doncil. Yung mga mabibilis, yun ang binabantayan ko. Hindi ko binabantayan yung mga alam kong kahit papaano nakakasabay ako sa bilis. Okay, para sa iyo naman, what would you consider as your glory days naman with Uste? Yung glory days ay yung 2006 UAAP championship namin ng UST under, syempre, ang napakagaling namin coach na si Coach Pido Harencio. At kasi napakahirap champion sa UAAP. Buti na lang wala rin yung Lasal, so nabawasan ng konting hirap, pero ang hirap pa rin kasi yung championship namin na yun tinatawag nga nila sa Tagalog chamba din. Chamba kasi hindi naman namin akalain na mananalo, pero siguro hanggang mamatay kami, yun na yung talagang tatatak at hindi namin makakalimutan na arguably the best moment of our life po. Okay, Idol, yung season 69 na yun was really a magical season for you guys. Unfortunately, there were some events that took place na hindi maganda, pero you guys pulled through in the end. So, what made that specific team so special? Year 2006, medyo marami nang nawalang mga veterans. So, nag-graduate na yan sila, Kuya Christian Luanson, marami. For some reason, napili kaming maglaro para sa palarong pambansa sa Pangasinan. April of 2006 ata yun. And then, after nung palarong pambansa, uwian mo na. Tapos umuwi si John Lee Apil sa probinsya, sa Tuguegarao. At Black Saturday ata yun, merong bata na nakokuryente sa may tabi ng pool. Kasi sa swimming pool, di ba may mga ilaw yan sa gilid. Hindi maganda yung grounding nung pool. Tapos ginawa ni John Lee,
Sinagip niya yung bata, inalis niya dun sa may pole na nakukuryente. Tapos i-bring niya to a safe place yung bata. Yun nga lang, parang nalubog yung paa niya at hinigop siya ng kuryente. Tapos siya na yung nakuryente. Nung nahanap na yung switch, pinatay na. Wala na talagang, hindi na kayang i-revive si John Lee. It was a very devastating news for us. Coming to the season, for some reason, ang daming may sakit eh. Typhoid fever si June Cortez, kami rin ni Jojo, na-confine kami, over-fatigue naman. Halos lahat nagkasakit eh. Si Jervy Cruz lang ang hindi nagkasakit, naalala ko. So, naglalaro kami ng first round, hindi kami kompleto. Ang masakit pa nung pinaka-first game namin, kalaban namin UP, na natalo kami, si Jamal Vizcarra, one of our best players, yung veteran namin, na-injury siya sa tuhod nung first game pa lang. I think MCL and meniscus, hindi ako sure. Tapos, nung medyo ready na siya, nag-practice siya. After ata ng practice na maga yung tuhod niya, tapos pagtingin sa MRI, ACL na. So, talagang natuluyan sa ACL si Kuya Jamal Vizcarra at na-out of the season siya. So, sira na naman yung lineup ni Coach Pido. Gisip na naman si Coach Pido kung paano yung rotation. Meron kaming 7 games sa first round kasi wala nga ang Lasal. 2-5 ang standings namin, Kuya Boom. Talo nga kami. So, kaming kulela. And then, going to the second round, finally, unti-unti na kami nabubuo. May game kami, kalaban UE, second round. Nantalo kami nun kasi siyam lang kaming naglaro. Ayun na yung huling talo namin ng first round, ay ng second round. Konting flashback lang. Nung first round, nagpa-practice kami sa UST. Nagulat kami. 2-5 kami nun nung first round. Nagulat kami, pagtingin namin sa wall, sa may UST gym, may nakasulat doon na napakalaking "We Believe". Biro mo 2-5 kami, kulelat kami sa first round, tapos biglang may napakalaking nakalagay sa gym, "We Believe". At lahat ng mga atleta ng UST nakapirma doon. Pati mga professor, pati mga estudyante, lahat nakapirma doon. Nasa sobrang dami ng pirma, hindi mo na masyado mabasa yung "We Believe". So parang kami, teka, bakit pa sila naniniwala sa amin? So hindi namin alam, tapos naging added motivation sa amin yun, Kuya Bo. How were you able to accomplish that, knowing that the odds were against you? And then, of course, playing for rookie coach Pido Harencio. Started with our leader, Coach Pido Harencio. Isa sa pinakamagagaling na motivators in the world si Coach Pido. Lagi na sinasabi, di ba masarap pag-champion pag galing ka sa Kolela? No? Nangyari na ba yun? Yung Kolelat sa first round, Kolelat, tapos bigla nag-champion. Di ba wala pa? Ba't di natin gawin? Laging ganun si Coach Pido araw-araw. Pero may time din na kalaban namin yung Ateneo, first round. Tambak kami ng 36 points. Hindi kasi alam ng mga tao na kaya kami natambakan ng 36 points dahil parang 6 or 7 players dun sa team namin galing sa ospital. Tipong may game kinabukasan tapos kalalabas lang namin ngayon sa ospital. Ganun na nangyari. So pagdating namin sa game, para kami namumutla na hindi mo alam na wala sa mga kondisyon. Kinabukasan, galit na galit si Coach Pido. Dramatic si Coach, medyo naluha ng konti kasi sinabi niya hindi ko naman kayo hinanda ng ganito. Hindi ko naman kayo hinanda para matalo ng 36 points at mapahiya sa mga lahat ng nanonood na nag-sacrifice ng time nila, bumili ng ticket, tapos papatambak lang tayo ng 36 points. Hanggang sa medyo naiiyak na si Coach Pido, biglang sinabi ni Coach Pido na I quit, aalis na ako sa team na to. Gumano si Coach Pido, kalagitnaan ng season. Doon medyo nagising kami. Parang, oo nga naman, natalo tayo, pero bakit naman tayo natalo ng 36 points? Nahiya rin kami sa sarili namin para medyo okay kami na may pag-asa. Kaso natalo kami sa UE. So lahat ng games namin yung second round, must-win games yun. Lagi sinasabi ni Kuya Alan Evangelista, pre, extend nyo naman ako. Kasi pag natalo nga kami next game, talo na kami. Goodbye na, out of the season na. Nanalo, sumunod na game, susunod na practice, tapos may game kinabukasan, sabi ni Cap Alan Evangelista, pre, extend nyo naman ako. Ganon, puro ganon. Hanggang sa, for some reason, may magic, na-extend yung game. Hanggang sa, yun na nga, puro panalo na nga. At pagdating ng Final Four, pre, extend nyo naman ako. Pagdating ng finals, pre, extend nyo naman ako. Puro ganon si Cap. Si Kapitan Alan Evangelista, kaya medyo funny story pero nakakatuwa sobra.
Pero teka, nabanggit mo na he was supposed to quit si Coach Pido na nag-threaten siya nung natalo kayo sa Ateneo. Seryoso ba yun? May fear kami na paano kung totoo pala. Siyempre, iniisip din namin yun. So, yan, nag-huddle kami. Si Kuya Alan Evangelista as Captain Ball and Japs Kuwan as our co-captain ball. Nag-usap kami na, pre, ayusin na natin. Huwag natin baliwalain to. Si coach nag-walk out na, hindi natin alam kung babalik pa siya. So, ayusin na natin. So, mula nun talagang, seryoso na. Next level na ng focus. No, everybody loved Coach Pido during that first year in UST, especially. You know, he was great during the games. The crowd loved his tricks and his antics. But how was he during practices? Ganun din ba siya? Hindi kasi alam ng ibang tao na si Coach Pido saka yung coaching staff niya sobrang hirap magpa-practice. Walang practice na walang namulikat, walang practice na walang sumuka, walang practice na walang gusto na mag-quit sa team dahil sobrang hirap talaga. Sobra talaga siya sumigaw, sobra siyang magmura talaga. Talagang grabe kami parang pahirapan sa practice kasi ang mentality nila, mas mahirap ang practice, mas mape-prepare kami sa laban, sa gera. Pagdating naman sa game, ayun naman si Coach Pido, yung talaga nandiyan na yung motivator side niya na talagang si Japs, kaya mo yan, sus! Mas-shoot mo lahat yan. Kumbaga, bumabalance na si Coach. Tapos na yung paghihirap niyo sa practice Sa game, iba naman tayo, babalansin natin para maganda yung performance yun. Nagpapatawa siya, parang tatay, hindi laging puro disiplina, di ba? May balancing din ng positive reinforcement. Okay, let's move on to the more serious side of that season. You made the Final Four during that miracle run against UE. Now, can you tell us what happened in that series? Because again, kayo yung underdogs nun. Pagpasok namin ng Final Four, sobrang pinakita sa amin ni Coach Pido gaano siya ka-proud sa amin. Sinabi niya, alam niyo mga anak, kasi parang tatay namin yan. Kahit nga matalo na tayo rito, sobrang proud na ako sa inyo. Sobrang ang laki na na-achieve niyo sa season na to. Pero syempre, sa kabilang banda, bakit hindi natin subukan manalo? Malay mo, hindi pala ito yung kapalaran natin. Malay mo yung sinasabi ko sa inyo mga Cinderella season yung mangyari na kulelot tas mag-champion. Kung i-check nyo yung lineup ng UE ng 2006 and 2007, doon sa lineup of 12, 10 doon nag-PBA. Ganun ka-talented yung team na yun. At Game 1, nanalo nung Game 1, nakakamiss sila ng mga point blank shots, tas naglolokohan kami sa bench na kung maalala niyo yung movie The Six Man, yung namatay yung kapatid niya. Nung nag-basketball siya, championship game ata yan, nakita niya yung kapatid niyang namatay, nakaupo dun sa ring, tas binablock yung tira ng kalaban. Naglolokohan kami sa bench na ganun yung nangyayari sa amin, na yung teammate namin na si John Lee April, nakaupo dun sa may ring, sa rim, at binablock yung tira ng UE. So nagbibiroan kaming ganun. Tas happy kami kasi nanalo nung Game 1. Nung Game 2 naman, dikit pa rin ang laban at parang matatalo pa rin kami. And then ganun na naman ang nangyari. May mga point blank shots, mga layup na lang, umiikot pa sa ring. So yun na nga, sabi namin, totoo nga yung movie na Six Man, yung teammate nga natin, binablock yung mga tira nila. Hanggang sa nag-buzzer at hindi kami makapaniwala, nasa finals na kami, kuya. Okay, so you beat UE, you made the finals. Tell us what was the atmosphere back in campus, no? Yung buong community ng UST. Sobrang saya, sobrang hindi rin kami makapaniwala. Para sa amin, nag-champion na kami kasi imagine mo, kulelat, tas nasa finals na Kung kung meron nga natulog ng buong first and second round, tapos pagising niya sabihin yung UST nasa finals, hindi maniniwala talaga. Kasi bago mag-start yung season, nag-video okay kami sa isang restaurant nung nung weight trainer namin Tapos, syempre, kanta-kanta. Tapos biglang may nagpasok ng kanta ng We Are The Champions. Tapos kumanta kami. Tapos lahat kami kumakanta ng We Are The Champions. Tapos parang sa isip ko, naku, kailangan magkatotoo to Kanta-kanta tayo We Are The Champions, so di pala tayo mananalo. So kailangan magkatotoo. So pray kami, manalo. And knowing na makakaharap niyo yung Ateneo tsaka si Coach Norman Black, nasabi nga ni Coach Pido, hindi tayo pwede matalo dyan. So paano yan? Tuwing natatalo kami sa Ateneo, sobrang galit na galit siya. Pag ibang team, syempre galit siya. Pero pag sa Ateneo, galit na galit siya. So hindi ko alam kung anong reason. So fast forward, nasa finals na, hindi naman kayo papatayin ng mga yan. Galing magsalita si Coach Pido, hindi, papatayin ng mga yan. Bakit kayo natatakot? Laro lang kayo ng basketball. Hindi naman kayo papatay. Paano kung manalo tayo? Ganun na lagi sinasabi ni Coach Pido. So yun ang motivation niya. Okay, so Game 1 of the finals.
munti ka na, you almost had it, but Ateneo obviously able to steal the victory with 1 second to play. Balikan naman natin yung moment na yun. Oh. Tell us, how was it in the locker room? And ano sinabi ni Coach Pido after that Game 1 loss? Unfortunately, ganda ng play at hindi na-rattle si Kuya Doug. Very composed si Kuya Doug Kramer at na-shoot niya. At ayun, talo kami ng Game 1 para kami nabagsakan ng ng mundo na nandun eh. Parang yun na lang yung chance natin mag-champion, yun na lang yung chance natin matalo Ateneo na wala pa. Sabi lang ni Coach Pido, ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, nag-overachieve na tayo para na kayo nag-champion para sa mata ko, mga anak, tas niyakap kami. Okay, so games 2 and 3, may mga things na nangyari na medyo out of the ordinary na pinag-uusapan yung mga magti-teammates. Can you take us through that and some of the other things that allowed you to win games 2 and 3? Before Game 2, nag-huddle kami. Sinabi ni Coach Pido, napakalakas ng team na yan. Tapos finals, well-coached sila, ganda ng program, galing ng mga players. Tapos nanalo sila 1 point lang. So ibig sabihin, kayang-kaya natin yung team na yan. Pero mo, muntikan pa silang matalo. Muntikan pa tayo manalo. So nung Game 2, naging maganda yung laro ng team at praise God nanalo. Pagdating ng Game 3, yun, nag-free throw nga si Ford Araw. And then, biglang may brown butterfly na dumapo sa kanya. So, nakita namin, nasa bench kami. Nagkagulatan kami kasi una-una, paano makakapasok yung brown butterfly sa loob ng Araneta? So, isa kagad yung naisip namin, uy, si John Lee Apilian. Kasi si John Lee medyo dark skin eh. Tawanan ng konti. Pero focus kami kasi baka mapatingin si Coach Pido, pagalitan kami. Team kasi namin, ang pinakamahina talaga dumepensa. Ako talaga, Kuya Boom. Pinakamahina sa lateral, pinakamabagal gumalaw. Kasi sanay nga ako sa center. Tapos pinabantay sa akin yung best player ng kabila, si JC Intal. Sa practice namin for 2 weeks, ang laging sinasabi sa akin, kasi hindi ka kasi marunong dumepensa eh. Sinabihan ako ng isang coach, kaya natalo kasi wala kang depensa. So puro gano'n for 2 weeks, lagi sinasabi sa akin. Eto na, Game 3. Napansin ko si Kuya JC Intal, napakalakas pag dumadaan siya sa left side niya. So pag sa left side niya, talagang sobrang unstoppable si Kuya JC. Kahit 5 pa kayong sumabay, idadunk sa harap ng lahat. So ang gagawin ko na lang, padadaanin ko siya sa right. Bahala na. Pero napansin ko, pag dumadaan si JC sa kanan, sa right side niya, tumitira siya ng bunker o yung bank shot na jump shot sa gilid. Tapos napapansin ko, hindi siya super accurate. So ang ginawa ko, pinadaan ko siya ng pinadaan sa kanan kahit nakakashoot siya kasi binabunker nga lang ng gano'n. Minsan lumalabas. Si Coach Pido galit na galit sa akin talaga. Sino nagturo sa'yo magbigay ng side? Ano ka ba? Hindi ka ba tinuruan ng ilang taon? Nung mag-lateral ka sa harap, pinapakita pa ni Coach Pido, kunyari binabantayan niya ako, nandun sa timeout, ganito depensa, ganito, ganyan. Pero hindi ko masyado sinusunod. Kasi pa nag-straight ako, dinaanan ako ni JC sa kaliwa, wala na. Baka matambakan pa kami ng 4th quarter. Baka hindi na umabot ng overtime. So nag-risk ako, sige, dun sa lower percentage ni Kuya JC. At fortunately, nakaka-shoot siya pero marami siya nami-miss. Hanggang sa nag-overtime, meron siya mga 2 bunker sa right side kasi nga pinadaan ko sa right. At nagmintis, 2, crucial. Praise God po, nagmintis dahil nga sabi ko nga kanina, mabait din naman si Lord. Kumbaga, sinasabi rin niya na everybody happy talaga. Dapat, di ba? Kumbaga, binigyan din kami ng chance si Lord ma-experience in championship. UST is quite famous for having the most loyal and vocal supporters. How did the whole Tomasian community help you in getting yung historic chip na yan noong 2006? Wala, syempre yung chant na Go Oste na sobrang alam natin na the whole Tomasian community na very proud and thankful kami. The whole UST community, sila talagang 6-man namin, kuya. Syempre naman, di kami mananalo kung wala yung crowd. Kasi I think UST has 40,000 students. Napakadami atang umattend nung Game 3. Game 1, Game 2, Game 3 of the 2006 finals. At actually, hanggang ngayon, hindi ko ma-explain kung ano yung unexplainable joy. Ibang klaseng environment yung nangyayari niya. At siguro hanggang mamatay nga kami, hindi namin madidescribe kung ano talagang feeling ng Go Oste crowd na yan. Okay, pag-usapan naman natin, Idol, yung mga personal achievements mo. After winning the championship, you also won an MVP. What's the inspiration behind that?
and why were you able to achieve it? Gusto ko mag-thank you kila boss Manny Pangilinan ng Smart. Siyempre ang SBP sa mga basketball ng Pilipinas kasi isa ako sa mga naisama nila dun sa Smart Gilas 1.0. Sobra akong thankful kasi sino ba namang mag-aakala na yung national team kukunin sa mga collegiate players. Kasi ang national team dapat kinukuha sa professional ranks yung best of the best At biglang kinuha sa amin, so sobrang grabe to. Grabe nga, more than you can ever ask or imagine yung moment na to. At sobrang grabe yung level of competition na na-experience namin. Thankful kami kay Coach Raiko Toroman and Commissioner Noli Iyala and company. Lahat ng sumuporta sa amin, sila Ma'am Yvette Ruiz. Kasi, kumbaga, yung best players in Asia, nakalaban namin mula 2008 Noong 2008 kasi, kakatapos na ng 4th year ko sa UAP, biglang nagtawag ng invitational tryout sila Coach Alan Gregorio. At yun, praise God, nakasama ako dun sa team. Grabe experience na namin, na talagang na-enjoy namin dun. Nakatulong siya kasi pagdating namin ng UAAP, ang naging tingin ko dun sa mga players, parang high school, parang ganun. Parang kunyari, nasa college ka, tapos kalaban mo high school players. O kaya, nasa high school ka, kalaban mo elementary players. So, naging ganun yung confidence. So personally, Dylan, what did that UAP MVP trophy really mean to you? Para maging PBA great ako, PBA legend ako, which is hindi nangyari, pero yun ang aking ang mindset nung time na yun. Katulad nila Coach Alan Kaidik, katulad nila favorite player of all time ko si Coach Johnny Abarientos. Para maging all-time great ka na Pilipino na lumaki sa Pilipinas. Kailangan mag-MVP ka muna ng UAP. So yun yung mindset ko nun. Kailangan, humingi ako lagi ng help kay Lord. Lord, tulungan mo naman ako, Lord, makuha tong MVP na to. Kailangan po para po bagay yung pangarap ko po yun yung naging motivation ko nung 2009 na kailangan makuha ko tong MVP na to. Idol, other than the individual awards, what are you most proud of and thankful for in your stint with the Growling Tigers? Nakatulong ako magbigay ng championship sa UST after 10 years nun kasi nung championship may malaking banner nun Sir Boom, kung maalala mo yung Relieve 96 in season 69, parang ganun. Kasi last championship ng UST was 1996. Thankful ako syempre kay Lord, binigyan niya ako opportunity na una-una makapag-basketball. 6-7 years old pa lang ako, mahilig na talaga ako sa basketball at binigyan niya ako ng opportunity. Ma-feel ko na how to be a champion. Dylan Ababu is an easygoing fellow off the court, but when the competitive juices start flowing, he's ready to go all out for his squad. Now, let's find out which opponents made this King Tiger give it his all time and time again, here on Rival Schools. Okay, Dylan, pag-usapan naman natin yung mga individual matchups na yan sa UAAP. Who gave you the toughest time whenever you played against them? And paki-enumerate sila at saka paki-describe yung mga styles nila. Si JC Intal. Kasi talagang medyo uncanny yung yung leaping ability niya. Para siya si Zach Lavin, lalo nung college. At 6'4". Tapos nakakapagdala siya ng bola. Ganda yung dribbling skills niya. Okay yung defense niya. Kumbaga, complete package si Kuya JC Intal, talaga nightmare. Nightmare pag nakalaban mo. Okay. Ito naman, Dylan, sabihin mo naman sa amin, what's the best play you've made in your UAAP career? Mako-consider ko na pinaka-highlight play ko sa UAAP yung Game 3 ng finals, overtime. Hindi ko alam kung last 10 seconds or last 12 seconds or last 15. Basta dying seconds. Hindi ako na-box out na maayos ni Kuya JC Intal. Trinay kong i-grab yung offensive rebound. So tumira yung kakampi ko. Sinubukan ko i-grab yung offensive rebound at
nakuha ko yung offensive rebound. Tapos, tumawag yung referee ng foul. Tapos, free throw ako, mintis yung una. So, nung pag-mintis ko na una, nadagdagan yung kaba ko, na kinakabahan na ako, nadagdagan pa. Trinay ko na yung pinaka-best form ko, pinaka-best in helix sail, lahat-lahat na ng best. At praise God, pumasok. So, since nga si JC na nga yung closest rival ko sa UAP, happy ako na kahit papaano nakakuha ko ng isang crucial na offensive rebound. Idol, what does school spirit mean to you? 3 chants. Go Uste, go Uste, go Uste, go, 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 go. Yun talaga. Pag narinig mo talaga yun talaga school spirit. Siyempre, belongs with UST but also belongs to the UAP. Pag sumigaw na yan, pag nag-chant na ng Go Uste, yung talagang school spirit, talagang lumalabas. Lahat talagang sumasabay sa chant. Wag kinakalimutan na lahat. Kung may exam ban kinabukasan, may date man mamaya, wala nang iniisip kundi Go Uste. Big ups to Dylan Ababu for joining the show and inspiring us with his wonderful stories. I'd love to hear more, but that's all the time we have for now. I'm Boom Gonzalez, and this has been School Spirit.